Sa sumunod na eksena, pumunta sa isang malawak na frozen lake sila Tokiyuki kasama ang kanyang mga retainers, at masayang tinanong dito ni Kojiro sa kanya na hindi daw ba na nakaka-surprise na completely frozen yung Lake Suwa, at dinagdag ni Ayako na pwedeng-pwede silang maglaro dun. Habang tumatakbo ang mga ito papunta sa lake, pinaliwanag dito na 6 months matapos ang pagbagsak ng shogunate, winelcome ni Tokiyuki ang kanyang first New Year simula nung nagtago siya sa Suwa. Habang ginawa nila Tokiyuki ang kani-kanilang ways of having fun, sinabi rito na ang kaguluhan sa buong bansa ay nasa isang pansamantalang katahimikan, bagamat ang mga maliliit na labanan ay patuloy pa rin. Pero syempre, hindi naman daw mananatiling payapa ang Suwa habang buhay. Pagkagising ni Yorishige ay agad kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito, nang maalala niya na may nangyayari na, at hindi na niya makita ang hinaharap. Pumunta naman tayo sa residence ng Shinano Governor, at dito, sinasabi ni Sodamune sa isang kalbong lalaki na may sandamakmak na langgam na gumagapang sa kanyang katawan at tila nagtitipon ang karamihan nun sa gitna ng kanyang likuran, na meron na siyang bagong lupain, kaya kinakailangan niya ng bagong fighters kagaya ng lalaking iyon. Narinig niya daw na meron itong reputation bilang isang diabolical scoundrel, kung saan sumagot yung lalaki na hindi siya isang mere scoundrel, at binago niya na daw ang kanyang mga paraan, at pinili na lang na pagslibihan si Sodamune sa kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Habang tumatayo ang lalaking ito galing sa isang bao, dinagdag niya na kaya perpekto siya sa pag-fulfill ng mga commands nito, na unti-unting nakawin ang teritoryo ni Yorishige. Tuluyan na itong tumayo at habang papalabas ng kwarto, nakangisi nitong sinabi na ang kaya siya nabubuhay ay dahil sa pagnanakaw. Napatanong naman si Ichikawa kung mapagkakatiwalaan ba yung lalaking yon, dahil ang dating daw nun sa kanya ay magnanakaw kesa sa isang mandirigma, kung saan sumagot si Sodamune na kinakailangan niya pa ng malalakas na fighters, at habang iniisip sina Genba at Tokiyuki, o para sa kanya ay Chojumaru, ay dinagdag niya na kapag sinunod niya yung Warriors Code, hindi siya mabubuhay sa violent times na yon. Bumalik naman tayo sa teritoryo ni Yorishige, at dito, at nagme-meeting ang ilang mga tauhan kung paano nila puprotektahan ang kanilang lupain, at merong nagsasabi dito na gumagawa na naman ng threatening moves yung si Sodamune, at ilang mga kalabang kawal daw ay sumisilip-silip na sa may northern border. Sinabi ni Moritaka na magpadala na sila doon ng mag-iimbestiga, pero kumontra yung isa doon na pero tinatakot na din ng mga kalaban yung western border, kaya napadala na daw nila ang pinakamagagaling nilang scouts, kaya nainis doon si Moritaka. Habang nangyayari din yun ay nasa gilid lang sila Tokiyuki at mga retainers niya na nanunood. Pagkatapos nun, ipinaliwanag dito na ibinigay ng Imperial Court ang dating teritoryo ng mga Hojo kay Sodamune, kaya't naging posible ang pag-atake kay Yorishige mula sa hilaga at kanluran sa pamamagitan ng pincer attack. Habang patuloy ang pagpaplano ng ilan niyang subordinate ni Yorishige sa kung paano nila lulutasin yung problema nila ngayon, inisip niya dito na walang nakakaalam nito. Pero minsan ay bigla na lang nawawala yung abilidad niya na makita ang hinaharap. Napapout na lang siya habang sinasabi na masama ito, at sana daw ay walang munang mangyari ngayon. Nang magsalita naman si Tokiyuki ay nakuha nun yung atensyon niya, at bigla yung nag-volunteer na silang elusive warriors na lang ang mag-SSQ sa northern border, kaya napatameme si Yorishige dahil kakahiling niya lang na sana ay wala munang mangyari. Natuwa yung mga kasama nilang nagpaplano dito, at napakomento na ang tapang ng Young Lord, at talagang head daw ito ng isang warrior family. Sinubukang pigilan ni Yorishige si Tokiyuki at sinabi na masyado yung delikado, at kapag may nangyari sa kanila ay matatapos na yung bloodline nito. Pero sinabi ni Tokiyuki na wag siyang mag-alala dahil wala naman daw ang magiging suspicious sa mga bata, at alam naman daw niya na nag-e-excel ito sa pagtakbo. Masayang sumigaw si Moritaka na magandang ideya yon. At dinagdag niya na si Kojiro at Ayako ay meron din experience in reconnaissance at si yung courteous demeanor naman daw ni Tokiyuki ay ang magpapakalma sa mga taong yon. Pinilit nito si Yorishige na pakawalan na nito yung elusive warriors, pero kita ang hesitation sa mukha ni Yorishige dito. Di nagtagal, humindi siya at sinabi na kapag napatay yon ng mga bandits papunta dun, ay matatapos na ang lahat. Sinabi naman ni Kojiro na kaya naman nila ni Ayako na kalabanin yung mga bandits habang ang tricks ni Genba ay matutulungan si Tokiyuki na makatakas.
Gayunpaman daw ika ni Yorishige, kapag nawala ito sa wilderness ay matatapos na ang bloodline nito, kung saan nakangiting sinabi ni Tokiyuki na simula nung pumunta siya dun, ay inikat na niya ang buong domain, kaya mahahanap niya daw yung daan pabalik dun. Sa kabila ng kanilang mga salita, seryosong humindi parent si Yorishige sa gusto nila, at nagsimula itong magsalita ng kung ano-ano kagaya ng baka makakain daw si Tokiyuki ng slug at magkaroon ng parasite sa katawan at mamatay, o kaya naman ay makakita ng sexy na babae at maging excited at mamatay dahil sa nosebleed, o baka may maalala siya na nakakahiya at tumalon ito sa bangin, kung saan ang laki ang mga mata ni Tokiyuki sa pagkawindang at napatanong na kung ano ba yung problema niya. Umaakto daw siyang kakaiba dito, at lagi niya naman daw itong pinapapunta sa mga Delek-Aden assignments. Napakomento naman si Kojiro na walang patutunguhan yung pag-uusap nila doon, at tinaong niya si Moritaka kung pwede ba silang umalis o hindi, kung saan sumang-ayon si Moritaka at sa tingin niya daw ay dapat silang pumunta doon, pero protektahan daw nila ang buhay ni Tokiyuki. Di nagtagal, kumilos na sila Tokiyuki at kanyang mga retainers, kung saan sinubukan ulit siyang pinigilan ni Yorishige sa pamamagitan ng pagsabi na hindi naman siya talagang magaling sa evasion, at isa lang daw siyang weirdo na nasisiyahan sa ganung bagay, kung saan napasang-ayon sina Kojiro at Ayako on the side, habang si Tokiyuki ay namula sa hiya at napasigaw na wag siyang maging bastos dun. Pagkatapos nun, nakalabas na sila ng meeting room at bago sila pumunta sa northern border ay nag-usap-usap muna sila kung paano sila magpe-prepara. Sinabi ni Kojiro na hindi naman marami ang kinakailangan nila dun, at provisions at pera lang para sa 2 araw lang ang kailangan, kung saan hindi sumang-ayon sa kanya si Genba at sinabi na magdala sila ng maraming pera, at pagkatapos ay pwede daw nilang lokohin si Moritaka at magtago ng para sa kanila. Kaya napakomento si Shizuko na lagi nitong sinasabi ang mga ganong bagay. Habang sinasabi ni Shizuko na hindi afford ng shrine ang maraming rice at kung ano, ay bigla siyang may napansin sa kanilang gilid, at pagkalingon nila doon ay lumalabas na isa yung wagon na puno ng rice, sandamakmak na pera, at ulo ng isang boar, at may sign pa na nakalagay dito na para ito kay Tokiyuki at siguraduhin daw nito na kunin niya yon. Nang titigan maigi ni Tokiyuki yung wagon ay nakita niya si Yorishige sa ilalim noon, at creepy itong nakatitig sa kanila, kaya na-realize niya na binabantayan sila noon, at mukhang alalang-alala daw iyon sa kanila. Naiiritang tinanong ni Shizuko sa kanya kung bakit sobrang dami ng kinakailangan ni Tokiyuki doon, kaya kabadong pinaliwanag ni Yorishige na kapag namatay yun sa gutom ay matatapos na yung bloodline noon, at habang nagsasalita pa lang siya ay nagsitakbuhan na sila Tokiyuki para iwan siya, habang si Genba ay dumampot muna ng pera sa lapag, na nagpatameme sa kanya. Kita ang labis na pag-aalala sa mukha ni Yorishige dito, at pagkatapos ng kanyang subok sa pagpigil sa mga yon, ay dumako tayo sa paghahanda ng elusive warriors, at nagsuot sila dito ng pangmalamig na klima na damit, at ika ni Ayako na ang specially made padded kimono ni Shizuko ay warm, kung saan napangiti dun si Shizuko, at napakomento si Tokiyuki na mukhang sapat na doon ang isa. Nang papalabas na sila ay pinoint din ni Kojiro na dalhin lang nila ang kanilang espada, dahil mas onti ang magiging suspicion sa kanila kapag ganun at mas madali silang makakatakas. Pagkalabas nila ng kwarto, bigla na naman silang mainakita na sandamakmak na gamit kagaya ng bagong gawang mga damit, portable fire beacon, uling, at kung ano-ano pa. At may sign na nakalagay na para ito kay Tokiyuki at siguraduhin daw nito na kunin niya yon. Nagulat si Tokiyuki nang may napansin siyang presence sa gilid niya, at pagkalingon niya doon ay lumalabas na si Yorishige ulit yon, at patuloy ang pagbabantay nun sa kanya, at sa sobrang intense ng pagtitig nun sa kanya ay napakomento siya na tinititigan sila noon na para bang isang board owner ng isang curry restaurant. Napasigaw na sa galit si Tokiyuki na talagang kakaiba na ang kinikilos nito ni Yorishige, at sinabi naman ni Yorishige habang sinusuutan siya noon ng wool garment ay sinabi nito na hindi, pero kapag namatay ito sa sobrang lamig o makasalubong nila ang milyon-milyon na kalaban ay matatapos yung bloodline nito, at ilang beses nitong sinabi yung bloodline, kaya napa-side comment si Genba na sobrang fixated niya dun. Matapos yun, nagpatuloy na sila Tokiyuki sa kanilang mission, at habang nakasakay sa kabayo ay napashish na lang siya at napatanong kung ano ba yung problema nun ni Yorishige, at pinaliwanag ni Shizuko na extra bad yung ugali nun ngayon, pero minsan ay nagiging ganun talaga yon, kaya napatanong si Tokiyuki kung anong ganun, kaya sinabi niya na bigla yung nagiging uneasy at irritable, at tumataba siya sa tubig lamang,
at kumakain ng maraming maasim na pagkain. Kaya napakomento dun si Kojiro kung buntis ba yon. Nilinggan naman ni Tokiyuki si Yorishige, at inisip na lagi siyang mina-manipulate noon at kailanman daw ay hindi niya alam kung ano yung iniisip niya. Ngunit kita niya naman na nag-aalala yun sa kaligtasan niya. Kaya napangiti siya dito at sinabi na at dahil dun ay masaya siya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Nakayama no Show na located sa northern edge ng Suwa, at nang papasok na sila sa village dun, napakomento si Kojiro na muntik na silang hindi makapunta dun ng maliwanag pa, habang si Ayako ay napansin na mukhang peaceful naman daw yung lugar na yon. Binuksan naman ni Shizuko yung mapa nila at pinaliwanag ang kanilang plano. Maaaring Suwa territory daw ito, pero edge na daw ito ng frontier, kaya hindi daw sila masyado maalam sa lugar na yon. Kaya mag-ipon ng impormasyon bilang servants ng shrine, at pagkatapos daw ay lilibutin nila yung village bukas. Kung makakita man daw sila ng papalapit na atake, ay i-estimate nila yung scale at timing para ma-judge kung anong forces ang kakailanganin nila bilang depensa, at pagkatapos daw nun ay babalik na sila sa shrine para mag-report. Habang nag-uusap sina Shizuko at Tokiyuki, may napansin si Kojiro at Ayako na mabilis na papalapit sa dalawa. Kaya agad na hinablat ni Ayako si Tokiyuki upang buhatin, at sabay nilang sinabayan ang strike na mabilis na lumapit sa kanila ni Kojiro. Nagulat si Tokiyuki dito, at kita ang intensity sa mukha ni Kojiro habang sila Ayako, Shizuko, at Genba ay nanlaki ang mga mata. Pinalibutan sila doon ng mga taong may hawak-hawak na torch, at napatanong si Kojiro kung ano yung nangyayari dito. At may lumabas naman sa bush na isang lalaki na itig isang katana sa kanyang kamay habang iniikot-ikot ang mga yon. At dinagdag ni Ayako na nahulog na ba sa mga kamay ng kalaban ang village na yon. Patuloy ang pagpapaikot ng lalaking ito ng kanyang dalawang espada habang kaharap sila. At napaisip sina Ayako at Kojiro na mukhang nasa mid-teens itong kaharap nila at kung kailan kaya susugod yung ibang may mga hawak ng torch dun. Di nagtagal, sumugod na sa kanila yung lalaki at sabay sila nung pinadalhan ng kanyang cross slash, na nagpapilit sa kanilang dumpensa. Matapos ang strike na yun ay agad na swinging ulit ng lalaki ang kanyang kanang kamay papunta kay Kojiro kaya nanlaki ang mga mata nun sa bilis niya, habang yung kaliwang kamay niya naman ay tinarget si Ayako, kung saan nagawa naman yung mailagan ni Ayako at kumo-counter ito ng isang straight slash papunta sa kanyang ulo, pero madali niya din yung nailagan. Manghang-mangha si Tokiyuki sa bilis ng lalaking ito habang pinapanood niya yon, at sobrang skilled daw nun para sa ganong edad. Maski si Genba ay napakomento na hindi siya nag-sign up para dun, at hindi daw fighting ang kanyang specialty. Agad siyang naglabas ng fire at smoke bomb at inaya sila Tokiyuki at Shizuko na umalis na dun at iwan sila Kojiro at Ayako, at maya-maya daw ay baka palibutan na sila ng iba pang mga nandun, kung saan tumanggi si Tokiyuki sa gusto niya. Patuloy ang labanan ni Kojiro at Ayako laban sa dual wielder nilang kasama, at unti-unti na nilang nasasabayan yon, at pansin din ng lalaki na nagagawa ng makalapit ng mga atake ng dalawa sa kanya. Sabay na nagpaula ng slashes sila Ayako at Kojiro sa kanya, pero hindi siya natitibag doon at nagagawa niya yung masabayan at maperi lahat. Naalala ni Tokiyuki kung paano nilabanan nila Ayako at Kojiro si Godain, at napansin niya dito na mas lumakas na silang dalawa simula nung kung sino sila 6 months ago, at ngayon daw ay kumikilos ang mga yun ng mas mabilis at mas powerful kesa nung nagte-training lang sila. Napahawak si Tokiyuki sa kanyang bibig dahil hindi siya makapaniwala sa na-realize niya na ibig sabihin noon, at bigla tayong bumalik sa isang memorya niya kung saan nagawa niyang mapatamba si Kojiro, at nagkomento yun na nagagawa na niya yung matalo about once every 5 times. Dahil doon ay natuwa si Tokiyuki sa sarili niya at medyo yamabang, at sinabi na masasaktan na itong si Kojiro kapag hindi na siya noon sineryoso. Habang tinutulungan si Kojiro na makatayong muli, sinabi nun sa kanya na sa pamamagitan ng patuloy na pagte-training ay malalampasan niya ito, kaya mukhang kinakailangan daw nitong sumabay. Pagkatapos noon ay naalala niya din yung training nila ni Ayako kung saan habang nag-insayo ay pinupuri si Anon dahil nagagawa niya daw itong ma-pushback, kung saan habang binibigay ni Tokiyuki ang kanyang best sa pag-push kay Ayako gamit ang kanyang wooden sword na dahil yun sa tinuruan siya nito, at kapag naging adult na daw siya ay trabaho niya na protektahan ito. Dahil doon ay kinilig si Ayako sa kanya, at hindi nun napiligan na bigyan ng headpat si Tokiyuki habang sinasabi na nilulook forward niya yung panahon na yun, at patuloy niya yung chinir na i-push pa ang kanyang sarili.
Matapos niya maalala ang lahat ng iyon ay dun niya na-realize na pinagbibigyan lang siya ng mga iyon. Kaya napa-blush si Tokiyuki dito, at napa-sided comment si Genba na ngayon niya lang yun na-realize. Habang patuloy naman ang pagsugod nila Kojiro at Ayako sa kanilang kalaban, inalala nila yung sinabi ni Yorishige sa kanila na hindi absolute ang power ni Tokiyuki na makatakas, at peaceful daw yun at heart kaya nagsasanhi yun ng kapabayaan, at marami daw na atake na hindi noon kayang ilagan. Kagaya na lang daw ng veteran warriors na maraming experience, unusual warriors na may kakaibang abilidad, at mga warriors na nagko-cross ng bounds of humanity. Kapag daw may nakaharap nila ang ganong klaseng mga halimaw, ay maski si Tokiyuki ay may chance na hindi makatakas, kaya silang dalawa daw ay kinakailangang maging matalas ang pakiramdam at magpatuloy na mag-grow bilang samurai para maprotektahan nila ang kanilang lord laban sa kahit sinong kalaban. Sa isip naman ni Tokiyuki ay namamangha niyang sinabi na yung dalawang retainers niya na iyon ay valiant, loyal, at hearty, kaya nirerespeto niya daw ang mga iyon at kinaiinggitan niya ang kanilang mga abilidad. Napangiti yung lalaking kalaban ng dalawa habang nakikipagsabayan, at habang nangyayari yun ay dinagdag ni Tokiyuki na balang araw, ay umaasa siyang makalaban siya with such boldness. Bigla namang napunta ang atensyon ng lalaki kay Shizuko, at bigla yung umatras na nagpagulat kina Kojiro at Ayako. Tumigil na sumugod yung lalaki at napatanong kung si Shizuko ba yung nakikita niya, kaya napalingon silang lahat kay Shizuko. Tinanong ng lalaki kung nakakalimutan na ba siya noon, at pinakain niya daw ito dati, kung saan naalala na yun ni Shizuko at tinawag ang lalaki sa pangalang Fubuki. Matapos malaman ang impormasyon na yun, ay agad na lumuhad si Fubuki at nanghingi ng tawad sa kanilang lahat sa kanyang insolence, at hindi daw siya naniwala na Tigasuwa Grand Shrine sila. Pinoint niya din na mukhang beast sila Ayako at Kojiro kaya naisip niya na scout sila in disguise, habang pinapakita sa atin ng dalawa na parang nagkaroon ng facial features ng boar habang galit na galit. Dito na pinakilala ni Fubuki ang kanyang sarili sa kanila, at pinaliwanag na lumilibot siya sa lupain na yun para maghanap ng lord na pagsilbihan. Nakatameming napatanong tuloy si Ayako dito kung hindi ba siya villager sa lugar na iyon, kung saan sumagot siya na pumunta siya dun 3 araw na ang nakalipas para manghingi ng pagkain, kaso under attack ang village na yun ng maliit na grupo na may dalang standard ni Sodemune, kaya tinulungan niya ang mga iyon. 3 beses daw dumating ang maliliit na grupo dun, pero nagawa nilang matalo ang lahat ng iyon at ngayon daw ay nasa masamang kalagayan yung villagers dahil wala silang supplies o mga kabayo para magamit na makahanap ng tulong. Si Kojiro naman ay napatanong na kung gayon ay sino yung mga nasa likod ng bushes na may hawak-hawak na mga torch na nanonood sa kanila, at tinawag niya ang mga yun na cowards kung si Fubuki lang daw ang nilalagay nun sa front lines. Dahil dun ay sinabi ni Fubuki na wag siyang masyadong maging hard sa mga yon, at nung pumalakpak siya ay nagsilabasa na ang mga ito, at lumalabas na mga bata ang lahat ng nandun, at pinaliwanag ni Fubuki na nung pumunta siya dun ay napatay na ng mga kawal ang mga adults. Nagulat si Kojiro nang makita niya ang mga yon, at maski si Tokiyuki ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Napatanong din sila doon na naubos ni Fubuki yung mga kalaban doon ng 3 beses nang mag-isa lang siya, kung saan sumagot siya na hindi, at ang tulong daw ng mga batang ito ay indispensable. Dinestruct daw ng mga ito yung kalaban gamit ang mga torches, at dinala ang mga attackers na yun sa mga pitfalls gamit ang mga katawan at espada ng mga tumumbang kalaban. Nagmanipulate din daw ang mga iyon ng decoys, at naglagay ng mga crossbow traps, at maski yung mga maliliit na bata doon ay natutong gumawa ng maraming bagay. Pagkatapos ay pinaliwanag niya na naggagather siya ng knowledge at hinahasa ang kanyang skills, at naghahanap din daw siya ng malakas na lord na pwede siyang gamitin. Habang inaabutan siya ng tubig ng isa sa mga batang babaeng niligtas niya, dinagdag niya na marahil, mas angkop siya sa pagsusuri at pagpapaunlad ng mga kasanayan ng iba. Kung meron lang daw siyang mahanap na lord na kinakailangan ng instructions dun. Lumiwanag naman ng mukha ni Tokiyuki nang marinig niya yun, kaya napakomento si Shizuko na sa sobrang gusto nito na kunin si Fubuki bilang retainer ay parang inaabot niya na yun. Habang pinagmamasdan ang paligid ay sinabi ni Tokiyuki sa isip niya na ang mga batang ito, nakakawawala lamang ng kanilang mga magulang, ay may mga mata ng determinadong mga mandirigma, at sa loob lamang ng 3 araw, napukaw sila ni Fubuki sa pagkilos at tinuruan sila ng isang puwersa na may kakayahang ipagtanggol ang kanilang nayon.
Kaya dahil dito ay napagdesisyonan niyang kailangan niya ng instructions noon ni Fubuki para matulungan siyang i-reclaim ang shogunate, at pwede din daw siya nung turuan secretly ng swordsmanship para tignan siya nila Kojiro at Ayako ng may admiration. Pagkatapos nun, dumako tayo sa ibang lugar, kung saan mukhang kuta ito ng mga kalaban. Dito, may isang lalaki na takot at nagmamakaawa na wag siyang patayin ng isa pang lalaki habang tinatapatan siya noon ng katana, at sinabi ng lalaki na 5 sa kanilang mga warriors ay sapat na dapat upang wasakin ng isang nayon, subalit 3 pag-atake sa nayong iyon ay hindi na bumalik. Di nagtagal, pinugot ng lalaking ito ang ulo ng lalaking takot sa kanya, at tinusok nito yung ulo noon sa kanyang katana at ginawang some kind of blood fountain. Lumalabas na mukhang ito yung lalaking kinakausap ni Sadamune kanina dahil sa pagiging kalbo nito at sa sandamakmak na langgam sa kanyang katawan, at habang tumutulo ang dugo ng pinatay niya sa kanya, ay sinabi niya na kung ang pagloot ng mga villages bilang bandits ay hindi sila bibigyan ng alak, ay babalik na lang daw sila sa labanan bilang mga warriors. Sa sumunod na eksena, makikita na natin na kumakain si Fubuki, at tinatanong naman siya ni Tokiyuki na kung ang maliit na frontier village na yun ay ang pinakamalaking weak point ng Suwa. Sinabi naman ni Kojiro na hindi pa raw niya yun naririnig dati, at tinanong naman siya ni Fubuki kung hindi pa ba yun napapansin. Maliit raw ang populasyon nito, pero mahirap ito atakihin dahil sa lupain nito. Aabutin lang ng 100 sundalo para gawing impregnable fortress ito. Kapag nasakop daw yun ni Sadamune, magkakaroon nito ng napakalaking advantage sa pag-atake, at pinakita niya sa kanila kung paano ito mangyayari gamit ang chopsticks at kanin. Tapos, pwede daw nun gamitin ang pincer attack para atakihin ang fertile major settlement ng Asada no Sho. Mukhang nabahala si Tokiyuki sa sinabi nito. Dagdag pa ni Fubuki na sa military strategy daw, ang tawag sa ataking yun ay two-pronged attack, at kapag nangyari yun, madaming lupa ang mawawala mula sa Suwa. Ika rin niya na siguro naman pamilyar ang taong namamahala sa invasion ni Sadamune sa teknik na yun. Para daw sa kanya, ang pagprotekta sa village na yun, at pagpaparating ng strategic value nun ay pwedeng magdulot ng malaking gantimpala. Makikita din natin na tuloy ang pakain ni Fubuki, at humingi pa nga ito ng extra rice. Sinabihan naman siya ni Kojiro na ang dami niya kumain, at pinatigil naman siya ni Genba sa paglagay ng kanin sa mapa. Ika naman ang batang babae na inubos na nito ang lahat ng pagkain sa loob ng 3 araw. Ayon naman kay Fubuki na dahil doon, hindi na sila makakatagal sa village. Sinagot naman ni Shizuko na ang threat pala sa village ay si Fubuki, at dagdag pa nito kay Yuki na magaling na ito sa stratehiya, pero hindi pagdating sa paghati ng pagkain. Sinabi naman ni Fubuki na dulot daw yun ng malamig na panahon, at kahit na ano pa kainin niya, hindi siya napapainit nito. Wika naman ni Shizuko na kung iisipin daw, ganun din daw si Fubuki nung nakilala niya ito nung nakaraang taon. Nung pumunta daw siya ng Eastern Shinano Province para tumulong sa Shinto ritual, pumasok raw si Fubuki sa lagayan ng mga offerings, at kinain itong lahat. Dahil na ilan na lang daw niya na kinain ito ng oso, pero umiyak parent si Yorishige dahil sa gutom. Nag-sorry naman si Fubuki, at pinaliwanag niya na hindi daw niya kayang pigilin ang tiyan niya o kaya request mula sa mga bata. Inisip naman ni Tokiyuki na kalmado at collected strategist daw ito, pero pagdating sa ibang bagay, nagkukulang ito. Bukod doon, ang normal na pipiliin ng isang strategist ay ang winning side kesa sa isang village na puno ng puro bata lang. Tinawag naman ni Shizuko si Tokiyuki, at sinabi niya dito na tingin niya na kaya sobrang nag-aalala si Yorishige sa kanya ay dahil wala itong makitang ligtas na future para sa young lord. Dagdag pa niya na importante raw ang village na yon, pero pati na ang buhay nito, kaya inaabisuhan niya ito na umalis na kasama ang mga bata papuntang Suwa kung saan ligtas. Nag-isip si Tokiyuki, at nung nasulyapan niya ang mga bata, bumalik ang mga memorya niya tungkol sa nangyari sa bayan niya, kaya sinabihan niya si Shizuko na hindi daw sila aalis, dahil mas pinipili niyang protektahan ang village. Kailangan pa raw malibing mga magulang ng mga bata. Sobra-sobra na ang mawalan ng mga magulang at bahay, at gusto daw niya na manatili ang mga bata doon hanggang sa makarecover ang mga ito. Makikita natin ang reaksyon ng mga alagad ni Tokiyuki, at sinabi ni Shizuko na masusunod ang hiling nito. Sinabihan niya si Ayako na tulungan daw siya nito magtipo ng mga mandirigma mula sa ibang mga villages.
Inutusan niya naman si Genba na bumalik ng Suwa para humingi ng backup, at tuwang-tuwa naman ito dahil hindi na daw niya kailangan lumaban at mamatay. Habang nagplaplano sila, tinawag ni Tokiyuki si Fubuki, at tinanong niya ito kung pwede sila mag-usap sa labas. Lumipat naman tayo sa ibang lugar kung saan makikita natin ang mga sundalo na naghahanda lumaban. Makikita natin ang lalaking kausap ni Sodamune kanina, at sinabi nito na wala pa daw lakas ang Imperial Court para bantayan ang frontier sa oras na yun, kaya daw inatasan sila ni Sodamune na unti-unting sakupin ang teritoryo ng Suwa. May plinano daw siyang pincer attack, at nakasakop na sila ng ilang settlements papunta sa Nakayama no Sho. Tinanong naman ng alagad nito kung hindi ba daw magagalit si Sodamune na ang dami nilang pinatay na tao. Sinagot ng lalaki na wag raw ito mag-alala, dahil kasalanan ito ni Sodamune na mag-expect ng moralidad mula sa dating rogues tulad nila. Bukod doon, binanggit nito ang mga salitang Namu Amida Butsu, habang dumudura sa isang bangkay. Dagdag pa niya na isang dasal lang kay Buddha mapapatawad ng mga kasalanan nila. Tuwang-tuwa naman ang alagad, at sinabing, Buddha's the best. Ika ng kalbong lalaki na umalis na raw sila dahil isang pagkakamali ang pagpadala ng maliliit na grupo. Sasakupin nila ng buong puwersa ang Nakayama no Sho. Sa susunod na eksena naman, makikita natin na nag-insayo si Tokiyuki at Fubuki. Sinabi nito na nakikita niya na miraculous ang evasion skills ng Young Lord, at sinabihan niya ito na atakihin siya. Umatake si Tokiyuki, at sinabi ni Fubuki na hindi daw ito marunong umatake ng maayos, kaya pala gusto nito na turuan niya ito ng mga simpleng sword techniques. Napabilib sa kanya si Tokiyuki dahil nalaman daw niya lahat yun habang kumakain, at ikanya na masakit raw yun. Dagdag pa nito na magaling na guro si Fubuki. Madaling maintindihan ang strategy session nito kanina, at marami itong alam tungkol sa swordsmanship. Nakiusap si Tokiyuki kay Fubuki, at sinabing gusto nito matuto na protektahan ang ibang tao. Napaisip si Fubuki, at tinanong niya si Tokiyuki kung Chojumaru ba ang pangalan nito, at kung ito ba ang kuya ni Shizuko. Sagot naman ng Young Lord na palayaw lang daw yon. Nabanggit rin ni Fubuki na ina-admire ng ibang retainers si Tokiyuki, at loyal sila rito kaya siguro anak mayaman ito. Ika naman ni Tokiyuki na hindi daw yun totoo, at ang mga magulang niya ay mga Suwo sect warriors pero namatay sila dahil sa sunog. Wala na daw siyang natitirang pamilya kaya inampun siya ng shrine. Nagulat si Fubuki na batang alila si Tokiyuki, at naisip niya na siguro ang pag-aalala nito tungkol sa mga bata ay galing mula sa katulad na karanasan. Ang galing lang nito ay sa pagtakas, pero ang nakakagulat na init nito sa biyolenteng panahon na yun ay pwede maging dakilang sandata. Sinabi naman niya kay Tokiyuki na merong sikretong sword technique na pwede para rito. Natuwa ang Young Lord sa sinabi niya, at sinagot naman ni Fubuki na hindi niya inaasahan na sasanihin ito ng isang tao, pero baka ma-master daw ito ni Tokiyuki. Naniniwala daw siya ito ang pinakamabait at pinakamaawin, ngunit pinaka-cruel na sword art. Ang itatawag niya raw rito ay Demon Heart Buddha Blade, at makikita natin na ginagaya ni Fubuki ang statwa ng Buddha. Dagdag pa nito na ang teknik daw na yun ay gumagana lang sa one-on-one, at meron pa itong sinabi na hindi maintindihan ni Tokiyuki. Tinawag ni Fubuki ang Young Lord, at sinabihan niya ito na sinususpetsahan niya na aatake bukas ang main force ng kalaban, at kailangan niya patayin ang leader nito. Habang sinasabi yun, inaabutan niya ito ng rice ball. Dagdag pa niya na sa pagitan ng mga puwersa ni Shizuko at sa elusive footwork ng Young Lord, binigyan ito ng langit ng malaking pagkakataon para manalo. Makikita naman natin na sumignal ang isang lalaki gamit ang tunog ng ibon, at sinagot ito ng kasamahan niya. Sinabi ng lalaking ito na papalapit na sila sa village mula sa magkabilang banda. Tinanong naman ito ng kasamahan niya kung bakit sila umaatake mula sa bundok at hindi sa entrance. Sagot naman ito na hindi bumalik ang tatlong grupo na pinadala nila, kaya meron sigurong ambush at mga traps na nakahintay sa mga halatang ruta. Mas safe daw ang surprise attack mula sa mahirap na approach, at ikal ng kasamahan nito na ang talino niya. Malalaman natin na ang mga rogues na nag-plague sa panahong yun ay mga mandirigma na naging bandits matapos mawala ng lupa, o kaya gumawa ng sariling ideya nila ng paraiso dahil hindi sila makapagbayad ng buwis. Sa ibang salita, sila ay mga lawless thieves na merong skills ng mandirigma.
Meron silang karanasan sa labanan, at mas mahusay sa simpleng mga tulisan sa larangan ng militar at organisasyon. Makikita natin ang kalbong lalaki, at sinabi nito na ginagamit nila ang hinasang isip at katawan ng mga samurai para magnakaw ng walang remorse. Inutusan nito ang mga tauhan niya na patayin ang mga matanda, gawing alipin ang mga bata, at inumin ang sake of plunder. Umatake na sila, pero bigla silang napatakbo dahil merong mga pamapana sa kanila. Nagulat ang kalbong lalaki rito, at sinabi nito na hinihintay sila ng kalaban na tumalikod. Sinabi naman isang lalaki na aakyat raw siya, at papatayin ng mga kalaban, pero pinigilan siya ng kalbo dahil yun daw ang gusto ng kalaban nila. Perpektong taktika raw ito laban sa mga grupong mas madami, at unti-unti silang mauubos habang sinusubukan umakyat. Sinabihan niya ang mga tauhan niya na huwag pansinin ang mga yun, at umabante. Pinakita na daw ng kalaban na outnumbered ang mga ito laban sa kanila. Kaunti lang daw siguro ang kalaban, kaya sugurin na nila ang village, at matatapos na ang laban na yon. Makikita naman natin si Fubuki na may nakikitang mga tao na papunta sa kanila, at sinabi nito na oras na para lumaban. Sinabi ng kalbo na narating na nila ang ibaba ng slope, at sinabihan niya ang mga kasamahan niya na patayin ang mga kalabang nagtatago sa loob ng mga bahay nila. Biglang nadulas ang mga ito, na ipinagtaka ng kalbo. Malalaman natin na yelo na pala ang tinatapakan nila, at mukha daw itong patag na lupa lamang. Nagsilabasa naman ang mga mandirigma ng Suwa, at panyana nila ang mga mananakop. Sinabi pa ng isa, na nagngangalang Asada Tadahiro, ang Suwa sect Lord of Asada no Shu, na foul daw ang ginagawa ng mga tulisan, at ang lakas daw ng loob ng mga ito na sakupin ang lupa na binigay ni Myogen sa Suwa sect. Makikita naman natin na pinapaliwanag ni Fubuki na binara daw nila ang mga lagusan ng tubig, at ginawang yelo daw ng panahon ng Lake Suwa kaya nakagawa sila ng ice trap sa loob ng isang gabi. Sinabihan naman ng isang tulisan ang kasama nito na umabante, at ano pa raw ang hinihintay nito. Sagot naman nito na mahirap daw makita ang yelo sa dilim, at nag-aalala siya sa mga pana na lumilipad papunta sa kanila. Bumaba na daw ang mga archers mula sa likod nila. Trap na daw sila, at unti-unti na silang nauubos. Sinipa naman ng kalbo ang ilang mga bangkay na naging pathway, at sinabihan niya ang mga alagad niya na tapakan ang mga yon. Ginawa na ito ng mga tulisan, pero sa kasamaang palad, may trap na naman ang naghihintay sa kanila. Mga pitfalls naman ito, at sinabi ng kalbo na sunod-sunod raw ang mga traps. Wika naman ni Fubuki na pati mga bata raw ay kayang humukay ng holes para sa fallen leaves. Ika naman ni Tadahiro na tumatawid na ng yelo ang mga kalaban mula sa kanan, at inutusan niya si Fujimori Komatsu na mag-swing around daw at dumpensa. Malalaman naman natin na nakapagtipon si Shizuku ng kaunting mga sundalo mula sa Suwa sect, at sobrang halaga ng mga ito. Napigil na nila ang atake ng kalaban sa dalawang sides tulad ng plano nila, kaya hindi na imposible na maubos nila ang mga ito. Gayunpaman, hindi normal na mga sundalo ang kalaban nila. Makikita natin ang tinutukoy nito, isa sa mga yun ay mukhang wala ng balat sa mukha dahil tila buto na ang nakikita, ang isa naman matangkad at malaki ang katawan, at ang huli ay merong pintura at sulat sa mukha. Sinabi ng kalbong lalaki na iwanan na raw ang rearguard nila. Sa kadilimang yun, mabubuhay daw ang mga ito laban sa mga archers. Ang gagawin naman daw nila ay ilabas ang buong puwersa ni Tokiyuki. Papatayin niya daw ang mga archers na nag-o-organize ng depensa mula sa bubong, at nang walang leadership, babagsak raw ang buong depensa na yun. Sinabi naman ng ilang Suwa sect warriors na hindi daw mangyayari yun kung mapipigilan nila, pero madali lang sila pinatay ng kalbo. Malalaman naman natin ang pangalan ng mga mandirigma na tinutukoy kanina, na sina Shiro, Byakatsu, at Furen, at lahat sila ay mga Sigi party leaders. Kasama ng kalbo, 4 silang dumaan ng yelo at mga pitfalls ng walang pag-aalinlangan, at na-overwhelm nila ang mga dumedepensa. Mas magaling sila sa iba, at ang kalbong lalaki ay halatang may mata para sa overall state ng laban kaya siguro ito ang general nila. Tinanong ni Tadahiro si Fubuki kung ano ang gagawin nila, at kung lalabanan ba nila ang 4. Huwag daw sagot ni Fubuki, dahil busy na ang Suwa sect, at kapag hinati nila ang puwersa nila, masisira ang linya ng depensa. May sinenyasan si Fubuki habang sinasabi ito, at tinana naman ni Tadahiro kung anong gagawin nila.
Sa sumunod na eksena, makikita natin na umatake na si Kojiro at Ayako, at napatay nila si Byakotsu. Habang nangyayari yun, sinabi ni Fubuki na iwan na daw ang mga yun sa mga batang fighters, at ipinakita din sa atin, na naalerto na ang ibang Sigi leaders dahil sa pagkapatay ni Byakotsu. Bigla naman may nagbato ng dalawang maliit na bola, na tumama sa mata ni Shiro. Ayon kay Kojiro, kailangan nila patayin ang kalbong general, at naisip naman ni Ayako na inak aside and blade nito upang mabigyan si Kojiro ng opening upang umatake. Sumugod na si Ayako, at naghanda na dumpensa ang general. Habang nangyayari yun, naisip ni Fubuki na hindi gagana ang taktikang yun. Sa pag-atake ni Ayako, hindi nasunod ang plano niya, na ikinagulat niya. Hinayaan ng general na saluhin ng armor niya ang atake imbis na i-block ito. Naisip ni Ayako na wide open na siya para sa isang direct attack, at makikita natin na tatamaan na siya ng espada ng general, pero buti na lang na-block ni Kojiro ang atake niya. Nag-counter-attack ito habang may tinatanong sa general, pero ginawa rin ito kay Kojiro kung ano ang ginawa niya kay Ayako. Tinanong ng general ang dalawa kung unang beses ba nila na lumaban ng fully armored warrior, at sinabihan siya ni Kojiro na manahimik habang sumusugod ito. Malalaman natin na ibang-iba ang paraan ng paglaban ng mga armored warriors kesa sa inaasahan ng mga tao sa modernong panahon. Ang helmet ang nagproprotekta sa ulo, armor sa katawan, at gauntlet sa forearms. Maliliit na gaps lang ang open sa armor kaya lumalaban sila nang walang intensyon na umiwas. Karamihan ng mga labanan ng dalawang armored warriors ay nauuwi sa draw lang. Tinanong naman ng kalbong lalaki sina Kojiro at Ayako kung tapos na sila umatake. Ika pa niya na wag daw mag-alala ang mga ito, dahil hindi naman daw siya pumapatay ng bata. Tatanggalan niya lang naman sila ng ngipin at dila, at puputulan ang tendons ng kanang binti para gawing mga alipin. Yun lang naman daw gagawin niya, at meron itong mukhang mapang asar na nakadila pa. Naisip ng dalawa na major creep si Kalbo, at tumakbo sila palayo. Ika naman ni Kalbo na wag raw silang matakot, at ang halaga nila ay 3 kanmon, nakatumbas ng 350,000 yen sa modernong panahon. Paasar niya pa silang tinanong kung ayaw ba daw nila siyang tulungan magkapera. May nagsabi sa dalawa na alamin muna nila kung paano lumaban ang kalabang general bago sila tumakas, at kung tingin nilang kaya nila ito i-lure papunta sa isang pinto, dalhin nila siya doon, kung saan inikat nila ang pinto para mapasok ang general sa isang kwarto, na ikinagulat nito. Nakita ng general si Tokiyuki na nagmameditate, at ayon sa nagsasalita kanina sigurado daw na matatalo ng Young Lord ang general. Malalaman natin na ang nagsasalita pala ay si Fubuki, at oras na daw para sumali siya sa laban na yun, habang naglalakad siya papunta kina Shiro at Furen. Ika nito na masaya daw yun. Tinanong din niya ang dalawa kung sino ang may gusto na unang mamatay, at walang nasagot ang dalawa sa kanya. Sa sumunod na eksena, makikita natin na sinasara ni Ayako ang spinning door na panang-trap nila sa general, at sinabi ni Kojiro kay Tokiyuki na paalis na sila at wag daw itong mamamatay dun. Nagpasalamat ito sa kanila, at habang tumatakbo palayo, tinanong ni Ayako si Kojiro kung magiging okay lang ba ang Young Lord, at kung hindi ba daw nila kailangan na lumaban kasama nito. Sagot naman ni Kojiro na hindi nila kaya na 3 tao ang lumalaban sa isang tao. Bukod dun, ayon raw sa plano ni Fubuki, kaya raw matalo ni Tokiyuki ang kalbong general. Kapanipaniwala raw ang lahat ng sinasabi ni Fubuki tungkol sa stratehiya, at halos lahat ng predictions nito ay nagkakatotoo. Magaling ito sa pagturo, at isang mahusay na swordsman. Si Fubuki raw ay isang tao na merong kayamanan sa talento. Balik naman tayo kina Tokiyuki, at pinagmamasdan ng kalbong general ang Young Lord. Habang natatawa, paasar nitong sinabi kay Tokiyuki na natrap na siya nito, at ang mga defensive traps at tricks ay magpapamangha kay Lord Kusunoki. Sinabi din niya na ang halaga ng Young Lord ay 2 kanmon, at tinanong din niya ito kung plano ba nito na labanan siya ng mag-isa lang. Naasar si Tokiyuki na 2 kanmon lang ang halaga niya ayon sa kalbo, at sinabi nito na mas mataas ang quality ng Young Lord kesa kina Ayako at Kojiro kaya pwede niya raw siyang ibenta sa presyong yun. Gayunpaman, agad nitong binawi ang presyo, at sinabing pwede niya ito ibenta ng 3 kanmon, 150,000 yen, kung matututo ito ng kahit na anong art. Dahil dito,
Tinanong niya ang sarili niya kung ano ang pwede niyang ituro kay Tokiyuki ng mura lang at mabilis. Naisip naman ni Tokiyuki na natrap nila ang kalbo pero wala itong pake, at ang iniisip lang nito ay kung ano ang halaga ng Young Lord. Makikita natin na may hawak na abacus ang kalbo, at may gusto naman itanong si Tokiyuki sa kanya. Tinanong nito kung siya ba ang nagpapatay sa mga magulang ng mga bata sa village na yun, at inamin naman ito ng general. Ika naman ni Tokiyuki na bakit raw nito pinagawa ang malupit na gawain, at kahit na ang mga hamak na slavers ay hinahayaang mabuhay ang mga ina. Maganda raw ang tanong niya, ika ng general, at tinaas nito ang halaga niya sa 4 na kanmon. Maganda daw sa pakiramdam kapag pumapatay sila ng mga magulang, at masarap din kapag binibenta ang mga anak ng mga ito. Hala, magiging impyerno na ang buhay ng mga bata. Hindi na babalik ang kalayaan na na-enjoy kasama ang mga magulang nila. Oo, kawawa naman sila. Ngayon, kalungkutan na lang ang makikilala nila. Ayon sa general, naiisip niya raw ang mga yun habang nalalasing siya mula sa pera na nakukuha sa pagbebenta ng mga bata, at unti-unting mapupuno ang puso niya ng blissful intoxication. Sagot naman ni Tokiyuki na naiintindihan niya ito, at pwede niya raw itong patayin ng hindi nagdadalawang isip dahil isa itong otter scum. Maglaban na daw sila, at ang mananalo ay ang magmamay-ari ng kinabukasan ng natalo, kasi ito naman daw ang gusto ng general. Sinabi ng general na matapang ang Young Lord, at tinanong niya ito kung ano ang pangalan nito. Pinakilala ng Young Lord ang sarili niya bilang si Chojomaro ng Suwa Grand Shrine. Chojomaro, boy worth 4 kanmon, 200,000 yen, ika ng kalbo, at naiinis na sinabi ni Tokiyuki na tumigil na ito sa mga parentheses. Nag-sorry naman ang kalbo, at sinabi nito na bilang appreciation sa katapangan ng Young Lord, hindi niya ito tratuhin bilang bagay na ibebenta, kundi isang warrior. Tinanong naman ni Tokiyuki kung ano ang pangalan niya, at sinabi nito na madami na ang naging pangalan niya, at Shoken ang isa sa mga ito, habang inilalabas ang espada niya. Dagdag pa nito na ang sake daw na bibilhin niya mula sa pagbenta kay Tokiyuki ay siguradong magiging exceptional. Muling maglalaro ng Nanboku Chotag ang Young Lord, at ang kalaban niya ay ang Demon of Disbelief, na si Shoken the Heretic. Balik naman tayo kay Fubuki na nilalabanan ng dalawang party leaders, at sinabi ng isa na wala lang daw si Fubuki. Ika ka pa nga ni Shiro na papatayin niya ito, tapos hahanapin niya si Shoken. Makikita naman natin na pinipili ni Fubuki kung sino aatakihin niya, at ang napili niya ay si Furan. Bigla naman sumulpot sina Ayako at Kojiro, na inatake si Shiro. Ika ni Kojiro na hindi daw pala gumagana ang ganong atake ng 2 beses, at tinanong naman sila ni Shiro kung nasaan si Shoken. Sagot ni Kojiro na umiyak raw ito parang sanggol nung pinalibutang ng mga sundalo nila, at pwede niya daw itong hanapin kapag natalo niya sila, pero hindi naman daw siya mananalo. Nainis si Shiro sa sagot nito, at inatake na niya ang 2. Sinabi niya na nagpapanggap na adults ang 2, pero wala daw silang palag sa kanya, kaya mamatay na lang sila. Tinawanan naman ni Furan ang 2, at sinabing lagot na sila dahil si Shiro ang pinakamalakas sa Sigi Party. Sa oras na yun, nung may bigla siyang narinig na mga at si Fubuki pala ito. Tinanong niya ito kung saan ito pumupunta, at kung tumatakas ba ito. Tinawag niya pa itong duwag habang tumatawa. Sinabi naman ni Fubuki na hindi daw siya tumatakas, pero may napansin daw siya nung naglalaban sila kanina. Tila may hindi daw gusto si Furan na malaman ng ibang tao, kaya dinala niya siya doon. Nalilitong tinanong ni Furan kung ano ang sinasabi niya, at binalika naman siya ng tanong ni Fubuki na kung siya ba daw ang pinakamalakas, na nag-stun sa kanya. Malalaman natin na ang nakasulat pala sa noo ni Furan ay kanji para sa salitang Buddha, na ginagamit para ma-phonetically i-represent ang bansang France. Makakarinig naman tayo ng mga tunog ng espada mula sa isang bahay, at sa loob, naglalaban na sina Tokiyuki at Shoken, na pinuri ang bilis na paggalaw ng Young Lord. Tinanong niya din ito kung huhulaan niya ba daw ang stratehiya nito. Masikip daw sa lugar na yun, kaya gusto ni Tokiyuki na ma-stock ang espada niya sa pader, pero hindi daw gagana yun dahil sanay daw ang mga tulisan na makipaglaban sa loob ng mga bahay na sinasakop nila kaya specialty niya daw yun. Ang kailangan niya lang daw gawin ay lumaban gamit ang maikling espada niya, at dahil sa armor niya, hindi siya matatakot sa mga atake ng Young Lord.
Dagdag pa niya na wala na daw itong matatakbuhan, at nakikita ang pagka-ignorante nito, kaya na-trap nito ang sarili nito. Sa isang flashback naman, makikita natin na sinasabi ni Fubuki kay Tokiyuki na kung tingin daw nito na hindi na ito makakatakas, itumba lang nito ang mga kandila at tumakas sa bubong dahil mababa lang naman daw ito. Dagdag pa niya na sana mapatay daw ng sunog si Shoken pero huling option na yun, at ang pinakamagandang paraan peren ang pagpatay rito sa normal na laban. Tinanong naman ni Tokiyuki kung kaya niya ba daw yun, masyado daw siyang nag-try mag-swing ng malakas, at hindi siya makaswing ng maayos. Sagot naman ni Fubuki na hindi nito naiintindihan kung paano gumamit ng espada. Ang weapon raw ng Young Lord ay ang kabaitan nito. Mas magaling daw tumakas si Tokiyuki kesa lumaban, humila kesa tumulak, at dumipense kesa umatake, at lahat yun ay dahil sa kabaitan nito. Dagdag pa niya na ang kabaitan raw ay perpekto sa pagpatay, at pinagawa na niya rito ang stance na tinuro niya rito. Bumalik na tayo sa kasalukuyan, at ginawa na ni Tokiyuki ang sinabi ni Fubuki. Tinanong naman siya ni Shoken kung nagdadasal ba daw siya para sa tulong ni Buddha, at hindi daw ito gagana. Sinabi din niya na may sasabihin siyang nakakagulat rito, at binanggit na niya na hindi totoo si Buddha. Makikita naman natin ang isang statwa ni Buddha, at ang mga salitang, huwag magbigay ng effort sa hatred, at imbes na gawin yun, gamitin ang compassion ng isang bodhisattva. Balik tayo sa labanan ng dalawa, at ipinakita na inatake ni Shoken si Tokiyuki, at ang stance ng Young Lord ay ang tinuro ni Fubuki rito. Nang tatama na yung atake ni Shoken ay bigla tayong napunta sa eksena kung saan pinapaliwanag ni Fubuki kay Tokiyuki na ang sword fighting ay hindi lang tungkol sa pagtulak upang makatama, at kagaya na lang ng sa paggamit ng kutsilyo o lag-ari, ay makakahiwa siya dito sa pamamagitan ng paghila ng blade. Kaya nangangahulugan daw yun na kaya niyang makakat habang umaatres, at perpekto daw yun para kay Tokiyuki dahil magaling siya sa pagtakas. Nagrason naman si Tokiyuki na pero makakat lang daw ng movement na yun ay skin o muscle, at hindi daw nun makukuha yung buhay ng kanyang kalaban, kaya sinabi ni Fubuki na wag siyang mag-alala, at yun daw ang essence ng The Elusive Sword. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan patama na yung atake ni Shoken kay Tokiyuki, at dito, inalala niya yung pointer ni Fubuki na iangat niya ang kanyang kaliwang kamay upang mag-aim, at pagkatapos ay hintayin niya yung moment na mag-pass yung sword ng kanyang kalaban sa gitna ng kanyang kamay at blade. Nang makita niya na nasa gitna ng yung blade ni Shoken dito, agad siyang sumugod at ginawa nito ang pag-swing ng kanyang katawan to the left, at hinayaan niyang malaglag yung blade sa sarili nung bigat habang umaatres siya papunta sa kanan. Nang gawin niya yun, ay nagawa niyang mailaga ng slash ni Shoken, pati na rin ang matamaan ang striking hand noon sa proseso. Lumayo si Tokiyuki kay Shoken at napatingin naman yun sa kanyang nahiwang kamay, at sinubukan niya yung takpan. Ngunit pagkatanggal niya dito ay patuloy lang ang pagdurugo nun at napakomento pa siya na yung forearm pa yung tinarget nun ni Tokiyuki. Pinaliwanag niya na mahirap na target yung parte na yun, at mapipigilan daw ng armor ang paggalaw nun, kaya hindi yun hinaharangan. Habang patuloy ang pagtulo ng kanyang dugo, dinagdag niya na alam nito ang weakness ng isang armored warrior, pero hindi naman daw yun malaking problema dahil kinakailangan niya pang makatanggap ng sandamakmak na sugat kagaya nun para mawalan ng malay. Tila may napansin si Tokiyuki dito habang sinasabi ni Shoken na tatagal ba siya ng ganun laban sa kanya. Tila unti-unting nagko-close in ang buong kwarto kay Tokiyuki at parang nanginginig ito sa takot habang sinasabi ni Shoken na sa loob ng masikip na kwarto na yun ay dahan-dahan siya nung ka-corneran, papaslangin, at gagamutin ang kanyang sugat at his leisure. Nang inaakala ni Shoken na sobrang natatakot na itong si Tokiyuki sa mga salita niya, ay pagkaangat ng ulo ni Tokiyuki ay tila umiilaw ang mga mata nun sa saya at naghihinga-hingalo pa, kaya kinilabutan si Shoken dito at nagtaka, at napaisip kung bakit siya nakaramdam bigla ng kilabot. Sa kabilang banda, bumalik tayo sa tapatan nila Ayako at Kojiro laban kay Shiro, at mukhang hirap na hirap ang dalawa na tapatan nito. Sa isip ni Kojiro ay napakomento siya na hindi siya makalapit dito dahil sa polearm nito. Habang patuloy ang pag-atake ni Shiro, mayabang nitong sinasabi na mahina, maliit, at inexperienced sila. Swinging niya ang kanyang pole sword kaya napilitang dumpensa ni Ayako, pero naloko siya nun sa pag-fake ng kanyang atake, at nagawa niya yung math thrust sa may kanang braso nun.
Pagkatapos ay sinabi nito ni Shiro na mamamatay silang dalawa dito, at tubad naman daw yon dahil in 10 years, baka daw ay naging full-fledged fighters na sila Kojiro at Ayako, at na-enjoy ang pleasure na kasama nun. Ang pleasure na paggamit ng brute force laban sa mga mahihina, pleasure ng pagnanakaw, pleasure ng violence. Ayun daw yung itinuro ng kanyang boss sa kanya nang kupkupin siya nito. Pinoint niya naman yung boss ng dalawang ito na si Suo Yorishige ang nagsisilbing saint, kaya hindi daw nun yun magagawa, at kumontra naman si Kojiro na hindi na si Yorishige ang kanilang lord, kaya napatanong si Shiro na talaga ba, at hindi na daw yun mahalaga, dahil incompetent daw yun, at sa halip daw naturuan sila nun ng pleasure, ay pinadala sila nun para mamatay sa shabby village na yun. Tila may nagtik kina Kojiro at Ayako nang marinig nila yun, at kita ang hindi maipaliwanag na emotion sa kanilang mga mata. Lalo pang nang asar si Shiro at tinanong kung bakit hindi sila makapagsalita dun, at ibig sabihin daw nun ay tama siya, kung saan napakamot si Kojiro sa kanyang ulo at nakangiting sinabi na oo, tama siya, at ang lord nila ay soft-hearted, naive, at prone sa pagtakbo. Bigla namang may tumamang dart sa balikat ni Shiro na nanggaling sa isang puno, at pagkalingon niya doon ay lumalabas na si Shizuku ang gumawa nun, at dinagdag nito sa sinabi ni Kojiro na pero habang tina-target nito nila Shiro ang mahihina, ay inutusan sila ng lord nila na protektahan ang mga yon, kaya tunay daw yon na warrior. Dahil dito ay nairita na si Shiro at napakomento na meron na namang isang bata, at ngayon ay pinipigilan siya nun gamit lang ang isang laruan, at habang distracted pa siya kay Shizuku ay mabilis na sumugod si Ayako papunta sa kanya. Pero nagawa niya yung mapigilan gamit ang backswing ng kanyang pole sword habang sinasabi na napupuno na siya sa mga brats na ito. Sinubukang pigilan ni Ayako ang kanyang strike gamit ang katana nun habang sinasabi niya na pero hindi naman nila kayang makapasok sa kanyang pole. Pero nagulat siya nang bitiwan ni Ayako ang katana nito at gamit lang ang mga kamay nito ay grinip nito ang kanyang pole sword na nagpagulat sa kanya. Hinayla ni Ayako yung armas niya papunta sa lapag gamit ang buong katawan nito habang isinisigaw noon na tigilan niya ang pagtawag sa kanilang mga bata na brats. Sumugod na din si Kojiro sa kanya at sinabi nito na hindi niya afford na mag-take it easy dahil mga bata sila. Inalala ni Kojiro dito na 1.5 taon na lang ang natitira hanggang sa dumating ang panahon na pre-noficide ni Yorishige, at nagkomento siya na marahil 10 years old pa lang sila, pero kung hindi nila kayang talunin ang mga adults, ay hindi sila magiging handa sa great battle ng kanilang young lord. Habang pinagtatadyakan ni Shiro si Ayako para bitiwan nito ang kanyang armas, ay mabilis na sumugod si Kojiro at pagkatalo nito sa ere ay pinerform nito ang isang pambihirang vertical circular slash gamit ang force ng pag-ikot ng katawan nito, na solidong tumama sa kanang balikat ni Shiro. Nahiwa din sa proseso ang kanyang pole sword habang napapaluhod siya sa sakit dun, at kita ang gigil sa kanyang mga mata habang sinasabi na hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ng mga nameless brats sa kanya. Habang nasa all four si Shiro, sinabi ni Kojiro sa kanya nang harap-harapan na sabihin niya sa mga demon sa impyerno na ang lord nila ay si Hoji Tokiyuki, ang rightful heir ng Kamakura Shogunate, at na-shock ng sobra dito si Shiro nang marinig niya yun, habang si Ayako ay agad na naghanda ng follow-up attack. Di nagtagal, gamit ang swinging motion na kagaya ng ginagawa ng isang golfer, nahiwa ni Ayako ang ulo ng kalabang ito. Pagkatapos nun, bumalik tayo sa sitwasyon nila Tokiyuki at Shokan, at patuloy ang pag-ilag ni Tokiyuki sa general ng kalaban nila ngayon, at kita ang pagod at pagtataka sa mukha ni Shokan dahil hindi siya makapaniwala na hindi niya matamaan itong si Tokiyuki. Kahit anong subok niya dito ay mabilis lang na nakakalayo sa kanya si Tokiyuki, at napaisip siya dito na masyado yung mabilis, at pinapabagal siya ng kanyang armor. Biglang may napansin si Tokiyuki sa kanya nang hawakan niya ang kanyang nagdurugong forearm habang iniisip na kinakailangan niyang pigilan ang pagdurugo noon. Tila nakakita ng opening si Tokiyuki sa kanya, kaya agad siya nitong sinugod, na nagpapilit sa kanyang Kumo Hunter para mapigilan ito, pero hindi niya ito nataman. Tumalsik yung dugo ni Shokan sa proseso ng kanyang pag-swing, at nang makita yun ni Tokiyuki ay tila natuwa ito at nagbigay ng liwanag sa kanyang mga mata. At maski yun ay sinimulan niyang iwasan lahat. Nagpadala ng kilabot kay Shokan ang eksenang ito at hindi siya makapaniwala na maski yung dugo niya ay nagagawang mailaga ng batang ito, kaya napatanong na siya sa sarili niya kung isa bang halimaw itong si Tokiyuki. Pagkatapos nun, bigla tayong napunta sa sitwasyon ni Fubuki habang kinakalaban si Furan,
At habang nakahanda na dito si Fubuki sa pagsugod ni Furan, ay nagulat pa rin siya nang ipadala noon ang kanyang thrusts na parang lumiliko. Habang sinasalag yung mga atake nito, gulat na gulat si Fubuki na kayang ibahin ni Furan ang trajectory ng kanyang blades mid-swing, na nagpapahirap doon na i-parry. Pinaliwanag dito na ang swordsmanship na umaasa sa strength ay common sa era na ito, pero ang more sophisticated techniques ay hindi magtatagal at kakalat din. Habang patuloy na sinusubukang ilaga ni Fubuki ang malaahas na strikes nito ni Furan ay napakomento siya na ang ganitong klaseng precise control ng blade ay rare, at sigurado daw na natutunan nito yun galing sa isang master, kaya napatanong din siya kung ano ang pangalan nun, kung saan sinabi lang ni Furan na bakit niya yun sasabihin sa kanya at tinatago daw ng isang hawk ang kanyang talents. Kapag ni-reveal niya daw ang kanyang skill sa boss nila at sa iba pa, ay gagamitin siya ng mga yun hanggang sa mamatay kagaya ng mga ginawa sa kasama niya. Gayunpaman, kung aakto siyang clown at mag-fawn over sa kanilang boss, ay wala siyang makukuha kundi rewards. Ang tanging panahon lang daw na ipapakita niya ang kanyang claws ay kapag papatayin niya itong si Fubuki dahil napansin niya yun, at kapag din pinatay na niya ang kanilang boss upang pumalit dun, kung saan napangiti lang si Fubuki nang marinig yun. Pagkatapos, habang nagpapaulan ng sandamakmak na curved slashes itong si Furan kay Fubuki ay sinasabi niya na in violent times, ang tagumpay ay nakasalalay sa concealment, at ngayon daw ay mamatay na siya at manahimik. Habang patuloy na sumasalag at natatamaan ng ilang slashes sa katawan dahil sa flurry ni Furan, ay napaisip si Fubuki sa ibig sabihin noon sa concealment. Inisip niya dito na ang isang normal strike ay nagta-travel sa isang diretsyong path, pero gamit ang isang flick ng wrist ay kaya itong ipaswerve, at imposible daw na malaman yun hanggang sa last moment. Sa kaso naman daw ni Furan ikanya, gayunpaman, ang height ng siku noon ay slightly different sa moment ng pag-drawback noon. Sa kabilang salita ay wala daw yung kino-conceal na kahit ano, at di nagtagal ay nagawa niya nang mabasa ang swerving strikes noon. Gulat na gulat si Furan nang magawa niya itong mabasa, at bilang counter ni Fubuki ay sinipa niya yun sa kanyang dalawang dingdong, kaya nakaramdam ng pambihirang sakit si Furan na tanging lalaki lamang ang makakaramdam. Napaluhod dito si Furan at napasigaw, at sinabi ni Fubuki na formidable na sana siya kung kaya niya yung matago, pero na-miss niya daw ang crucial point ng teknik na yun. Sinubukan pa din ni Furan na umatake sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman, pero madali na lang siyang napipigilan ni Fubuki, at nagkomento pa siya na wala itong tinatagong kahit na anong kamangha-mangha, kaya disappointed daw ito sa kanya. Ibinaba ni Fubuki ang espada ni Furan sa lapag gamit ang isang parrying move gamit ang dalawang swords, at nag-follow up siya dito ng solidong sipa sa mukha nun, na nagpatalsik pa ng ngipin ni Furan. Tumilapon si Furan sa atake nito ni Fubuki, at natatakot nitong sinabi sa isip niya na pinagsama nun ni Fubuki ang two-blade style at combat techniques at even closer quarters, ang yung bata daw na ito ay nagtatago ng untold talent. Pinaliwanag naman dito ni Fubuki na ang pagdiskubre ng strategic value ng village na yun, at ng tactical value ng mga nakatira dito, ay parang nakahanap daw siya ng hidden jewels na ang ningning ay nagpainit sa kanyang malamig na puso, at pinpoint niya pa dito sa isip niya na napapalapit siya kay Tokiyuki dahil nagtatago yun ng immense potential. Habang nagpapaliwanag ay agad na sumugod ulit si Furan papunta sa kanya, at nakahanda na iyong umatake gamit ang isang straight slash, pero madali niya iyong nailagan sa pamamagitan ng pag-atras niya ng kaunti, at dahil dun ay nahuli niya sa kanyang mga kamay ang buong braso nito ni Furan, at tinapatan niya iyon ng dalawang blade sa leeg at nagkomento na oo, tapos na sila dun. Hiniwa na niya ng pakross ang leeg ng kanyang kalaban, na nagsanhi ng pagtalsik ng dugo noon kung san-san. Pagkatapos, inisip niya kung patapos na din kaya ang kanyang Lord Chojumaru. Bumalik naman tayo sa sitwasyon nila Tokiyuki at Shokan, at kita dito na tuwang-tuwa si Tokiyuki habang iniilaga ng unti-unting nang ihi ng Shokan dahil sa kanyang blood loss. Tila pinaglalaroan na lang ni Tokiyuki ang general ng kalaban nila habang patuloy yung umiilag, kaya napaisip na si Shokan sa despair na kanyang nararamdaman dito, at mamamatay na lang daw siya doon dahil sa blood loss bago niya pa mapatay yung batang ito. Wala na daw siyang magagawa dito at nawawala na yung consciousness niya, at ngayon ay natatapos na ang kanyang buhay. Bago siya tuluyang mawala ng malay ay bigla tayong bumalik sa isang nakaraan, kung saan nagagalit itong si Shokan sa kanyang tatay dahil sinabi nito sa kanya na wala siyang mamanahing lupain,
kaya galit niyang tinanong kung ano yung ibig sabihin nito dun. Nang hingi ng tawad yung tatay niya sa kanya, at pinaliwanag na ang previous generations ay hinati-hati ang lupain para sa kani-kanilang mga anak, hanggang sa kung anong meron na lang silang maliit na plot ang natira. Kaya, iiwan daw nito ang lahat ng lupain na meron siya sa kanyang pinaka-nakatatandang anak, at kinakailangan daw nito ni Shokan na mabuhay bilang assistant noon, kung saan nairita siya dahil gagawin lang siyang servant ng kanyang kapatid. Naglabas siya ng galit sa isang malaking boulder, at habang inaatake yun gamit ang kanyang katana ay isinisigaw niya na nag-aral siya ng military arts at strategy para maprotektahan ang kanyang sariling teritoryo, at napaiyak na siya dito sa galit at sinabi na ang isang warrior na walang lupain ay hindi isang warrior. Habang patuloy na nawawalan ng malaki ay patuloy niyang inalala ang kanyang mga napagdaanan, at dito niya naisip na kaya kung gusto niya ng sarili niyang domain, ay kinakailangan niya itong nakawin. Sinabi niya na simula sa puntong yun, ay nagduel na siya sa loob ng kadiliman. Idinagdag niya na sa isang punto, ang pagnanakaw ay naging kaligayahan para sa kanya. Upang tiyakin ang kanyang kawalan ng pag-asa, ibinente niya ang mga bata sa parehong walang pag-asang kadiliman. Hinahabol siya sa lahat ng dako, kaya't sinubukan niyang baguhin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng digmaan, ngunit natalo siya at hindi na umasenso. Sa isang punto, isa sa kanyang mga kasamahan ang nagkomento na lagi siyang nasa kadiliman, at dapat siyang tumakas sa malayong lugar kung saan hindi siya maaabot ng mga humahabol sa kanya, at tiyak na may lugar sa liwanag sa kung saan. Sa isip naman ni Shokan, sinabi niya na huwag magsinungaling ang kausap nito sa kanya, at tinawag niya yung Kusunoki, at wala daw light kahit saan. Gayunpaman, nang nawawala na siya ng malay sa kasalukuyan, tila unti-unti siyang nakakakita ng speck of light na unti-unting lumalaki, kaya napapatanong siya dun kung pero ano yun, at ano daw yung lumiliwanag sa kanyang harapan. Habang tinititigan si Tokiyuki ay nakita niya na tuwang-tuwa ito habang iniilaga ng bawat tulo ng kanyang dugo. Tila na-enlighten itong si Shokan nang titigan ito maigi, at dito niya napagdesisyon na bitiwan ang kanyang katana at aminin na hindi niya kayang manalo. Inisip niya dito na kahit sinong batang lalaki na may suot ng ganong ka-pure ng ngiti sa loob ng hellish world na iyon ay hindi isang mere mortal, at maski nga daw siya ay nginingitian siya noon kaya napaklasp na lang ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal. Sa sobrang liwanag ng ngiti ni Tokiyuki dito ay inisip niya na marahil na siya ay isang Buddha. Hindi nagtagal, tuluyan ang bumagsak si Shokan habang nakapormang nagdarasal, at tuluyan na itong nawalan ng malay dahil sa blood loss habang nakadilat-peren ang mga mata, at nang makita yun ni Tokiyuki ay tila nawala ang kanyang saya. Pagkatapos nun, habang inaalala ang pag-ilag niya kay Shokan, sinabi dito na what you choose to begin with a merciful blade, may terminate in what is a vision of hell. Habang dinadagdag dito na what vanquishes the demons in turbulent times, is demon heart Buddha blade, sacred or wicked, ay pumasok na ang mga retainers ni Tokiyuki sa kwarto, at masayang-masaya ang mga ito nang makita siyang buhay at panalo sa laban niya kay Shokan. Nang makita nila Kojiro ang nakahandusay na Shokan, ay na-impress ito sa lord nila, dahil maski silang dalawa daw ni Ayako ay hindi yun natalo, kung saan sinabi ni Tokiyuki na dahil yun sa skill na tinuro sa kanya ni Fubuki. Sumang-ayon dun si Kojiro at napansin niya na nahiwa ni Tokiyuki yung forearm noon at tumakbo-takbo lang, kung saan masayang nag-cheer si Ayako at hooray daw para sa cowardly sword, kaya naibwisit na sinabi ni Tokiyuki na wag niya yung tawagin ng ganon. Matapos yun, patuloy ang labanan sa labas ng bahay na yun, at habang pinapaliwanag ni Fubuki na kung ikakalat nila sa mga kalaban na namatay na ang leader ng mga yon, ay magsisialisan na daw yung mga bandits, kaya malapit na daw silang manalo, ay narinig na nila yung ingay sa labas, at pagkatingin nila Kojiro at Ayako dun, ay nakita nila ang sandamakmak na kalabang kawal, at pinagwawasak na ng mga yon ang mga pader na nakapalibot sa village, at nang titigan maigi ni Kojiro ang standard ng mga yon ay agad niya iyong nakilala. Lumalabas na dumating na dun mismo si Sadamune, at kasama nito si Ichikawa at napakaraming kawal. Nang makita ni Sadamune si Tokiyuki, ay gigil na gigil siyang sumigaw na andito na naman yung batang lalaking yon, at agad niya yung sinubukang panain, pero madaling nakailag si Tokiyuki sa kanya. Sumigaw din si Kojiro at ginaya nito ang sinabi niya, at nandito na naman daw siya, habang si Ayako ay nagagalit na sinasabi na sila yung mga nag-i-invade ng mga teritoryo ng ibang tao, kaya pinatahimik sila ni Sadamune at nirason na ito ay isang mundo ng gyera,
at biglang nagkomento si Shizuko na nasa taas pair ng isang puno, na gusto niyang mapanood ang isang ahas na kainin ng buo ang mga mata niya, kaya napatameme silang dalawa ni Tokiyuki sa kabrutalan nito. Kita naman ang pag-aalala ni Fubuki sa sitwasyon ng kanilang front entrance, at napakomento ito sa isip niya na ang galing talaga ni Sadamune na maunawaan ang pinakabuod ng labanan. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga kaalyado ay abala sa pag-asikaso sa mga bandits, kaya't hindi sila maaaring manalo sa ganitong paraan. Ngunit, dagdag niya, walang mga bandits sa timog kaya't muling titipunin nila ang kanilang mga puwersa at tatakas sa ganoong direksyon. Habang nag-iisip si Fubuki ng isang plano, may napansin siya sa timog na bahagi ng nayon, at inakala niyang ito ay mga puwersa ng kaaway na sumusugod mula roon, na nagpaalala sa kanya. Gayunpaman, nang tingnan nito maigi ni Shizuko, ngumiti siya at sinabing hindi iyon ang kanyang inaakala. Biglang may mga sumabog sa langit kaya napansin yun ni Ichikawa, na nagpaalala dito. Lumalabas na si Yorishige ito, at kasama nito ang sandamakmak na kawal bilang reinforcements, at nandito din si Genba, kaya mukhang siya ang may dahilan ng pagdating ng mga ito. Kita ang tuwa sa mukha ni Ayako nang makita nila ang kanilang reinforcements galing sa Suwa Grand Shrine, at sakto daw ito, habang si Sadamune naman ay kinabahan na. Agad niyang sinabihan si Ichikawa na kinakailangan nilang umatras, at i-callback niya daw yung mga tauhan ni Shoken doon na lumalaban pa. Pero sinubukang kumontra ni Ichikawa, pero pinpoint niya dito na hindi sila handa na kamprontahin ang main force ng Suwa. Nagsitakbuhan na ang ilang mga tauhan ni Sadamune dito, kaya sinubukan silang pigilan ni Kojiro. May napansin naman si Sadamune sa isang bahay, at nakita nito na puno ng dugo ang loob noon, kaya nagtaka siya na bakit magkakaroon ng dugo doon habang nasa labas ang labanan. Ininform ni Moritaka si Yorishige na umaatras na ang force ni Sadamune, kung saan inutos ni Yorishige na habulin nila yun hanggang sa border, at inutusan niya din si Tokitsugu na dalhin nito yung mga bandit sa area na yun, kung saan pinakilala sa atin dito si Tokitsugu bilang anak ni Yorishige, at respectfully itong sumunod. Nang makita naman ni Yorishige si Tokiyuki ay agad siyang bumaba sa kanyang kabayo, at mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit na nagpagulat kay Tokiyuki, at nagsimula siyang umiyak habang sinasabi na masaya siyang unharmed ito, kung saan ang laki ang mga mata ni Tokiyuki at sumang-ayon. Unti-unting humigpit yung yakap ni Yorishige, kaya pinpoint na ni Tokiyuki na nasasaktan na siya nito, habang si Genba naman ay sinasabi kila Kojiro na maging thankful sila na sobrang bilis niyang pinatakbo yung kabayo niya para makapunta doon, at halos mamatay na daw siya sa nosebleed nang makakita siyang isang sexy na babae papunta doon, kaya napasigaw sa galit si Kojiro na talaga bang mapapatay siya ng ganon. Nagkatitigan sila Yorishige at Fubuki, kaya pinakilala yun ni Tokiyuki sa kanya at pinaliwanag na si Fubuki ang dahilan kung bakit sila buhay, at hiniling niya na magpakita ng special consideration yung shrine dito. Kung gayon naman daw ay in order na ang isang reward ika ni Yorishige, at niyakap sila nung dalawa. Dagdag ni Tokiyuki na gusto niya din yung maging retainer niya, kung saan magandang ideya naman yun ika ni Yorishige, at si Fubuki naman ay sinabi na sandali lang, at okay lang naman daw na maging kaibigan siya nito, pero ibang usapan na ang pagiging retainer. Habang ipinapakita ang isang rice ball, pinaliwanag niya na pinagsisilbihan niya lang daw ang isang lord na gustong pamunuan ang lupain, pero kung ibig sabihin niya naman daw doon ay si Yorishige ay okay lang, kaya sinimulang sabihin ni Yorishige ng pabulong, na yung yakap-yakap niyang bata, ay ang tunay na ruler, at dito na pinakilala ni Tokiyuki ang tunay niyang pangalan kay Fubuki, at pinaliwanag niya na siya ang last surviving child ng regent ng Kamakura Shogunate na si Hojo Takatoki, at gusto niya daw na pamunuan ang lupain, kaya napadura si Fubuki sa gulat ng kinakain niya. Nagsorry si Tokiyuki sa kanya na hindi niya yun sinabi sa kanya, at pumayag lang daw siya na i-reveal ang kanyang tunay na identity pagkatapos niya kausapin si Yorishige. Shocked na shocked si Fubuki dito, at inisip niya naman daw talaga na may itinatago itong si Tokiyuki na malaking sikreto, pero hindi niya ini-expect na ganun kalaki yun. Pinpoint niya sa isip niya na ang isang kind-hearted at fleet-footed na commoner ay isang bagay, pero kung talagang kasama daw ito sa Hojo line, ay maaaring maging formidable weapons yung characteristics na mga yun, at ang intense daw nito. Lumuhad naman siya at sinabi na marami siya kumain ng millet, kaya inaasahan niya daw na hindi yun magiging problema, at sinimulan niyang tawagin si Tokiyuki na my lord,
kaya napangiti dito si Tokiyuki, at lumuhad na din siya doon at buong pusong tinanggap si Fubuki na maging retainer niya. Habang si Fubuki ay sinasabi sa isip niya na hahakbang siya sa endblado ng mundo, at pipalabasan ng full potential ng prince na ito. Pinpoint naman ni Shizuko na sa shrine, pwede siyang kumain ng rice at hindi millet, kung saan hindi makapaniwala dito si Fubuki at naglalaway na sinabi na mukhang paradise yung lugar na yon, kaya napakomento si Kojiro na hindi niya masabi kung matalino o tanga ba itong si Fubuki. Habang nangyayari yon, sa kabilang banda naman, biglang gumalaw ang mga mata ni Shoken habang dinadala ng kanyang mga tauhan, kaya napakomento sila Ichikawa na buhay pa ito. At ang swerte daw nito ika ni Sadamune dahil 1 minuto na lang ay tuluyan na talagang namatay iyon. Nanghihina namang tinanong ni Shoken kung bakit sila pumunta dun, kaya pinaliwanag ni Sadamune na nakatanggap siya ng impormasyon na nagsasayang siya ng oras sa pagpepillage, kaya sigurado daw siya na makikialam ang suwa. Naiiritang tinanong ni Sadamune na sino ang may sabi sa kanya na patayin ang mga villagers dun, at ang lupain daw na walang kahit sino para magtrabaho ay hindi magbibigay ng tax revenue, kung saan sinabi lang ni Shoken na parusahan niya na lang daw ito as he sees fit. Nonetheless naman daw ika ni Sadamune, ang eye daw nito para sa strategy ay impeccable, kaya bibigyan niya daw ito ng maliit na domain kung saan pwede niyang hasain ang kanyang skills in preparation para sa papalapit nilang clash laban kay Yorishige. Gayunpaman, pinagbabawalan niya na ang banditry, at sa halip ay pagsilbihan daw siya nito bilang isang proper warrior. Habang inaalala ni Shoken ang nakita niyang Buddha habang kinakalaban si Tokiyuki ay agad lang itong sumunod sa kanya. Pero nang titigan ito ni Sadamune ay napakomento ito sa isip niya na wala na itong bahid ng pagka-bandit sa kanyang mga mata, kaya inisip niya kung na-bleed out na nun ang lahat ng malice niya. Pagkatapos nun, ipinaliwanag dito na ang grupo ng mga magnanakaw ay unti-unti nang nawala sa lumalaking hanay ng mga military governor. At ang panahad daw na ito ay nagmarka ng huling pagsibol ng mga wild bandit samurai. Sa sumunod na eksena, makikita nating nagdarasal sila Tokiyuki at ilan pang mga warriors para bigyang respeto ang mga namayapa, at sinabi nila dito ng paulit-ulit ang Namushakamuni Butsu. Matapos magdasal, habang naglalakad si Tokiyuki ay inisip niya na namatay ang mga warriors dahil sa kanyang kagustuhan na depensahan ng village, kaya kinakailangan ni daw yun laging i-keep in mind. Bigla namang lumabas si Yorishige galing sa isang kwarto at inaya siya noon na pumasok dun, at pagkapasok nila ay lumuhad at yumuko si Yorishige at sinabi na sa matter na ito, kinakailangan niyang ipakita ang both gratitude at apology, kung saan nahihiyang sinabi ni Tokiyuki na wag, at dapat nga daw ay hindi siya umakto dahil sa sarili niyang kagustuhan. Napa-sigh of relief si Yorishige at sinabi na actually, ay relieved siya, at kagaya daw ng sinabi ni Fubuki, ang village na yon ay isang weak point na walang kahit sino ang nakapansin, kaya mag-e-establish daw siya ng defensive garrison dun. Dagdag niya na yung shrine ay isa shelter muna yung mga orphans for a time, at nagluluok up daw ang mga yun kay Tokiyuki, kaya siguradong hindi da yun kokontra. Bukod daw dito, ay inexpose niya itong si Tokiyuki sa kapahamakan, kaya kinakailangan niya daw na maging matapat sa kanyang kondisyon. Hindi naman makapaniwala si Tokiyuki na minsan ay nawawala yung future sight niya, kaya pinaliwanag niya na alam naman nila na ang second sight niya ay often undistinct, pero mas malala yun kapag tuluyan yung nawala habang may krisis. Hiniling niya na wag sana itong sabihin ni Tokiyuki sa kahit kanino, at ang divine power daw ay nakadepende sa belief, at ang faithful daw ay nagre-rely sa power na yon. Dagdag niya na gusto niya daw ng tulong nito sa pagpapabalik ng kanyang abilidad. Gusto niya daw na malaman ni Tokiyuki ang kanyang source of strength. Ang mundo raw ay naglalaman pera ng mahiwagang kapangyarihan na hindi kayang sukatin ng lakas o katalinuhan, pero wag daw mag-expect itong si Tokiyuki ng plot twist kung saan magagawa niyang makapagbato ng fireballs o kung anong kagaya nun, kaya nagtaka at napatameme dun si Tokiyuki.